Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7241-7260. Kabanata 7241. James ay nakatitig sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat at sinabi, ang iyong historical Taoism ay may pangunahing prinsipyo. Iginiit nito na ang lahat ay dapat igalang sa anyo ng tao. Lamang kapag ang mga nilalang ay umuusbong mula sa kanilang mga orihinal na porma sa mga porma ng tao ay kwalipikado silang maghanap ng Taoism. At kahit na ang mga nilalang ng outside ay dapat magbago sa anyo ng tao upang kilalanin at ma-deified. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-retort, ano ang mali doon? Sila lamang ang masa ng enerhiya o ilang uri ng hayop. Hindi iyon ang health na inisip ko na hindi ito naiiba sa Xanadu. Tinanong ni James, ano ba talaga ang iyong pangitain? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-atubiling, well. Kinutya ni James, hindi mo pa naisip ang tungkol dito, ha? Mula sa simula, hindi mo talaga isinasaalang-alang kung anong uri ng mundo ang nais mong likhain kasama ang historical Taoism. Nilikha mo ang historical Taoism upang makatakas sa 49 na kontrol ng Taoism. Ito ay isang diskarte lamang para sa iyo na magkaroon ng kumpletong pangangibabaw sa realm ng health. Iyon ang tunay na kakanyahan ng 49 na mga landas ng derivation at iniiwan ang isa. Ikaw ang naiwan. Nonsense. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagkaroon ng isang nakapagpapalabas na ekspresyon. Si James ay sumigaw, ganito ba? Kung gayon bakit kinakailangan para sa lahat ng nilalang upang makamit ang isang form ng tao na lumapit sa Taoism? Ngunit pagdating sa mga nilalang sa historial at mga tao, sino ang dapat magkaroon ng bawat karapatang maghanap ng Taoism, nagpupumiglas tayo at nahaharap sa mga hamon na hindi masisira. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-stammered, iyon ay dahil. Panipi. Si James ay nag-squint at nakasaad, sa historical Taoism, ang mga tao ay itinuturing na tusong nilalang na may walang katapusang mga pagnanasa at kinokontrol ng mga emosyon, sa makatuwid ay hindi kwalipikado upang maghanap ng Taoism. Ang aming siklo ng buhay ay nakalaan para sa atin. Kami ay umiiral at dumaan sa pag-iipon at sakit, na sa huli ay humahantong tayo sa kamatayan at muling pagkakatawang tao. Sa mga bihirang kaso, ang mga tao kahit papaano ay namamahala upang magsimula sa landas ng paglilinang. Ngunit, hinihiling nating sirain ang aming mga emosyon, kagustuhan, at lahat ng mga ugnayan ng ating mga nakaraan. Panipi. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay sumimangot ngunit hindi maaaring mag-retort. Inakusahan pa ni James, maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Napagpasyahan mong makatakas sa 49 na Taoism ng matagal ngunit alam ang siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan ay makikialam pagkatapos matuklasan ang iyong plano. Upang maiwasan ang mga ito sa pagkuha sa paraan, lihim mong nilikha ang historical Taoism at nilikha ang unang pagkatao. Pagkatapos, ginamit mo ang natural na ebolusyon ng realm upang maikalat ang iyong historical Taoism. Sa pamamagitan nito, ang mga tao ay naging lubos na iginagalang at nakatulong ito na itago ang unang historial na nilikha mo. Ang siyam na Kailoros gods nang wala sa siyam na Taoism ay hindi tinanggap ang historial Taoism. Sa makatuwid, natupok mo ang mga ito sa isa't isa at pinahihit ito sa 49 na mga kaldero sa palasyo ng Wuya. Ito ay 48, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-ambala. Gayun din, ito ay walang kaparerikan. James facepalmed at sinabing, oh, tama. Nakalimutan ko ang Diyos ng kabutihan, Emperor Yevgen. Nakalulungkot na nawala na niya ang kapangyarihan upang makontrol ang kabutihan ni Health at naging isang alipin lamang para sa Xanthocos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7242. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay tumahimik. Kinundena ni James,
Alam mo na sa sandaling magtagumpay ka, kahit na ang siyam na mga Diyos ng Kailoros nang wala ay natuklasan ang iyong pamamaraan, huli na. Hindi ka nila makagaganyak dahil hindi na nila mababago o mabawi ang kaharian ng Hilf. Gayunpaman, ang siyam na mga Diyos ng Kailoros nang walang kabuluhan ay kumilos pa rin. Una silang nagkaroon ng Emperor Yarden na magkahiwalay ng mahusay na lupang pangkasaysayan mula sa mas malaking realidad na kinokontrol mo, at pagkatapos ay ginamit ang Hokon ni Emperor Harlan upang lumayo sa realm ng Hilf. Mula noon, ang kaharian ng Hilf ay nahahati sa tatlong puwersa, ang bawat isa ay nagpapatakbo ng nakapag-iisa. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay dahan-daang pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at ipinakita ng kanyang galit sa kanyang mukha. Maliwanag, sinaktan ni James ang isang nerbiyos. Ibined ni James, inaasahan ko na ito ay isang babala mula sa siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Sa halip na sumasalamin sa iyong mga pagkakamali at pagwawastaw sa kanila, sinira mo si Hokon. Iyon ang dahilan kung bakit kalaunan ay sinalakay ni Morgoth ang 49 na langit upang hamanin ang iyong awtoridad. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay huminga ng malalim at tinanong, tila mayroon kang masusing pag-unawa sa kaharian ng Hilf. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung nasa posisyon ka, maupo ka lang at maghintay ng kamatayan. O babalik ka ba upang mabuhay? Nakarating ako sa Void World ng Xanadu na higit sa isang beses upang talakayin ang ebolusyon ng mga nilalang na may historial sa realm ng Hilf kasama ang siyam na Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Gayunpaman, nanatili silang matigas ang ulo at mayabang. Ano ang iba pang pagpipilian na mayroon ako? Nahaharap sa tanong, huminga ng malalim si James at sumagot, hindi ko sinabi na mali ka. Sa kabaligtaran, hinahangaan ko ang iyong katapangan at pagnanasa. Bakit pa ako magkomento sa iyong mga aksyon? Panipi, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay lumaban, kung gayon bakit parang sinisisi mo ako? Panipi, malinaw na sumagot si James, dahil sa iyong mga kalaunan. Ako rin ay isang historial na nilikha mo. Natigilan ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara. Pinaliwanag ni James, lumaka ka ng mga makasaysayang nilalang. Logically bilang isang makasaysayang pagkatao, dapat akong magpasalamat sa iyo at ituring ka bilang aking pananampalataya. Ngunit dahil sa takot na ang iyong soremsiya ay maipapahiwatig o papatayin ng iba pang mga nilalang na pangkasaysayan, sinasadya mong pigilan kami sa ilalim ng hierarchy ng kapangyarihan kapag ginawa mo ang historial Taoism. Ang aming habang buhay ay mas mababa sa 100 taon, at kinailangan nating maranasan ang pagtanda, sakit, at kamatayan. Sa itaas nito, kami ay nakulong ng mga emosyon at kagustuhan. Dumaan tayo sa mga pagbagsak, kagalakan at kalungkutan ng mundo. Sa kalaunan, kami ay muling nagkatawang tao at ang aming mga alaala ay napawi. Upang matiyak na ang iyong soremsiya ay babalik ng ligtas tulad ng iyong pinlano, pinigilan mo ang mga nilalang na panghistorial mula sa pagkakaroon ng pagkakataon na magsimula sa landas ng paglilinang. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7243. James ay nag-squint at sinabing, sa madaling sabi, nilikha mo kami ng mga historial na nilalang, ngunit ginamit mo kami bilang mga sakripisyo upang masakop ang iyong soremsiya. Hindi mo naisip ang tungkol sa amin. Kahit na ang ilang mga historial na nilalang ay may talento at nagsikap na linangin, lumakad sila ng isang mahirap na landas. Matapos huminga ng malalim, idinagdag ni James, maswerte ako. Kung wala ang aking asawa at Lysia, hindi na ako pupunta ngayon. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara ay nakapikit ang kanyang mga mata, tinanggap ang mga salita ni James. Hindi niya inaasahan na ang mismong tao na makita sa pamamagitan ng kanyang plano ay isang pagkatao, ang kanyang sariling nilikha. Maraming iba pang mga nilalang at nilalang ang nabuhay ng hindi mabilang na mga eons nang hindi nakakapit sa kanyang mga plano. Matapos ang isang mahabang katahimikan, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagbuntong hininga at tinanong, kaya, narito ka para sa paghihiganti sa ngalan ng lahat ng mga nilalang na pangkasaysayan. Malamig na sagot ni James, narito lang ako upang maghanap ng hustisya. Dahil nilikha mo kami, kung gayon kami rin ay mga nilalang ng mas malaking larangan. Ang realm ng Hilf ay nilikha para sa mga mortal. Matapos malikha ang mga nilalang ng Alcide, natapos na ang kanilang misyon.
Maaari kaming magpasalamat, at sambahin ka, ngunit hindi ka namin pinapayagan na kontrolin ang aming kapalaran. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumango at naupo, na kinikilala, nakikita ko kung paano ito. Sinasabi mo na ang sino mang sumusubok na kontrolin ang iyong kapalaran ay isang kaaway. Mahigpit na sagot ni James, oo. Dapat itong sagutin ang iyong katanungan, di ba? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumango at sinabi, dapat kong ipaalala sa iyo, James. Ang iyong gate ng Anonymous ay hindi maaaring bitag ako magpakailanman. Kapag nag-aakma ang pagdurusa ng Lear, ito ay magiging isang labanan sa buhay sa pagitan namin. Hindi na babalik. Nais mong salungatin ako, ngunit hindi mo mapigilan ang mga banal na nilalang mula sa pagsamba at pagsunod sa akin. Kasama rito ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ang Health Realm ay nagmula sa akin. Ang pinakamatalinong bagay na dapat mong gawin ay patayin ang espiritu ng aking kaluluwa. Marahil ay maaaring maantala ang mga bagay. Nagambala si James, pinapaliit mo ako. Maaari kitang dalhin dito at ibunyag ang iyong plano ng walang pag-aatubili dahil hindi ko inilaan na alisin ang iyong espiritu ng kaluluwa. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik, at patunayan na ang mga makasaysayang nilalang na nilikha mo ay hindi bababa sa iyo. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan namin ay tumanggi akong maging isang kasuklam-suklam na pagiging katulad mo. Panghuli, dapat kong sabihin na ikaw ay walang kabuluhan at baliw, hindi karapat-dapat na maging master ng Health Realm. Sa Taoism na sinusunod ko, ang likas na dahilan at epekto ay kukuha ng kurso. Pagkatapos magsalita, nawala si James mula sa paningin. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagbukas ng kanyang mga mata. Siya ay isang nilalang na umusbong mula sa 49 na Taoism at naging tagalikha ng Health Realm. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagpapahayag ng takot at pagkabalisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7244. Sandali, sa mga pagkasira ng Goyoan Temple, habang lumitaw ang kaluluwa ng landas ng Wait Ara at pagkatapos ay biglang nawala, nakakaakit ito ng maraming magagaling na Diyos at banal na nilalang mula sa 49 na langit. Nagtipon sila ng magkasama, ang kanilang presensya ay lumilikha ng isang nagpapataw na eksena. Kabilang sa mga ito ay hindi lamang mga emperador, mga hari ng landas, at kabanalan mula sa lahat ng mga rehiyon kundi pati na rin ang halos lahat ng mga powerhouse sa Declan Mahayana. Kinakatawan nila ang higit sa 80% ng higit na lakas ng pangunahing realidad at walang alinlangan na matapat na tagasunod ng landas ng Wait Ara. Pagdating nila, hiniling nila si James na ibigay ang Sorumsia ng Wait Arapath at nagbanta na ilunsad ang isang labanan upang maprotektahan siya, walang iniwan na silid para sa negosasyon. Sa kalamangan ng mga numero, pinalilibutan nila ang mga matatag na taga-suporta ni James, Lizzie, Thea, Harper, Yanni, at Morgoth, handa nang lumaban sa kamatayan kung kinakailangan. Kahit na si Thea at ang iba pa ay higit pa, hindi sila nagpakita ng takot at tumayo laban sa mga masungit na powerhouse. Nagalit, nais ni Morgoth na magsimula ng pagpatay, ngunit pinigilan siya ni Lizzie at Thea. Sa gitna ng panahunan na sitwasyon, si Taichu at ang 4 na landas ng mga emperador ay kumilos ng kakaiba. Hindi rin sila nagbigay ng mga order sa kanilang mga subordinate o ipinagtanggol si James. Sa halip, nanunood sila ng malamig, na hinahayaan ang sitwasyon na magbukas. Habang tumataas ang sitwasyon sa isang punto kung saan ang isang away ay tila malapit na, maraming mga lilang gintong ilaw ang sumabog sa walang bisa. Di nagtagal, dumating ang banal na Marius, Salvador, at hangkan mula sa lupain ng Goyo Daunas. Kaagad, ang mga tagapagtanggol ng Wait Arapath ay nagbalik sa kanila. Ikaw ay kinatawan ng Emperor Tapia upang makontrol ang mas malaking realidad at isa ring tagasunod ng Wait Ara Taoism. Ngayon na ang mga rebelde ay sinusubukan na ibagsak ang Wait Ara Taoism, at makuha ang kanyang Sorumsia upang magnakaw ng posisyon ng kataas-taasang landas, hindi ba dapat ang mapagkukunan ng Wormscale? Sam-asang-ayon ako. Alam namin na mayroon kang isang mahusay na relasyon sa Yeria, ngunit ito ang paniniwala, tradisyon, at Taoism ng health. Sinusubukan ni James na salungatin ang landas ng Wait Ara at papanghinin ang aming mga paniniwala. Sapat na pag-uusap.
Kailangang ibigay ni James ang Sorumsia ng Wait Arapath. Kung hindi, magiging isang dugo ngayon. Panipi, siya ay isang mababang nilalang na may pamagat ng napiling isa. Ito ay kanais-nais na pag-iisip para sa kanya na mangarap na maging kataas-taasang landas. Kung siya ay naging kataas-taasang landas o hindi pa rin nakasalalay sa kung tatanggapin natin siya o hindi. Tama iyon. Hindi namin siya kinikilala. Babalik tayo sa Sorumsia ng Wait Arapath, patayin si James, at ibabalik ang posisyon ng kataas-taasang landas sa nararapat na may-ari nito. Patayin si James, at maligayang pagdating sa landas ng Wait Ara. Patayin si James, at maligayang pagdating sa landas ng Wait Ara. Patayin si James, at maligayang pagdating sa landas ng Wait Ara. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang umawit, ang kanilang galit ay tumataas habang ipinahayag nila si James bilang kaaway ni Health. Sa sandaling iyon, nagkakaisa sila sa kanilang pagnanais na alisin siya. Nang makita ito, sumimangot si Marius at lumipat patungo kay Thea at iba pang ngunit napahinto ng Salvador. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Divine Marius. Bumantong hininga si Salvador at sumagot, banal na Marius, ito ay isang mahalagang bagay. Hindi ka maaaring gumawa ng isang mabilis na desisyon. Nakatitig si Marius kay Salvador at nag-snarled, naniniwala ka ba na nais ng aking Panginoon na magnakaw ng posisyon ng kataas-taasang landas? Ang lawak ba ng katapatan na mayroon ka para sa aking Panginoon? Inilabas ni Salvador ang kanyang hawak na may isang komplikadong ekspresyon. Pagkatapos, si Marius, na sinamahan ni Hangkan, ay lumakad patungo sa pangkat ni Thea. Ang isang puting may buhok na matandang tao ay umungol, nakikipagtalik ka ba kay James at pagtanggi sa ating Taoism, banal na Marius? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mapagkukunan ng Wormscale ay ipapahayag din ng mga kaaway ng Health. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7245. Nakaharap sa pag-alit ng mga banal na nilalang, matatag na tumayo si Marius sa tabi ni Thea, malinaw na sinasabi ng kanyang mga aksyon ang kanyang tindig. Ano ang isang walang kahihiyan na bungkos? Ginagamit nila ang pagbabalik ng Sorumsia ng Wait Arapath bilang isang dahilan dahil natatakot din silang direktang salakayin ang kaharian ng Taiyi Daunas. Ang boses ni Thea ay lumubog sa buong walang bisa. Si Harper ay pumapasok, alam nating lahat kung sino ang nag-orkestra sa farce na ito. Ang tunay na tanong ay kung mayroon siyang lakas ng loob na aminin ito. Umungol si Morgoth, basura. Alam ng lahat na ang landas ng Wait Ara ay nawala ng maraming taon. Ang paggamit ng kanyang pagbabalik ay isang takip lamang para sa duwag. Gayunpaman, lahat kayo ay may nerbiyos na kumikilos tulad ng mga matuwid na tagasunod. Sumiksik si Yanni, iyon ang likas na katangian ng mga banal na nilalang na ito. Nasanay na sila sa kanilang mga salita na ang ganap na batas. Over time, naniniwala rin sila sa kanilang sariling mga kasinungalingan. Ang ilang mga banal na nilalang ay nasaroon ng loob at sabik na lumaban, habang ang ilan ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Si Pierrette ay lumubog sa kalangitan at sumigaw, "Nonsense! Naramdaman namin ang aura ng Wait Arapath ngayon. Paano siya mawawala? Bukod kay James, sino pa ang makatago ng Sorumsia ng Wait Arapath?" Ang kanyang mga salita ay agad na pinukaw ang karamihan ng tao, na nagdulot sa kanila ng galit na galit. Lumingon si Thea kay Goyo at tinanong, "Nakatayo ka ba sa mga salita ng iyong alagad?" Nagulat, itinaas ni Goyo ang kanyang ulo ng isang mabagsik na ekspresyon. Agad siyang sinuway, "Pierrette, huwag magsalita ng mga bagay na hindi nakumpirma na nagambala si Pierrette, kami ay mga nilalang na outside, Master. Hindi nila maramdaman ang landas ng Wait Ara, ngunit magagawa natin. Lahat ng sinabi ko ay totoo." Panipi. Sumiksik si Thea, "Para bang hindi ako isang outside?" Si Pierrette ay nagretort, "Ikaw ay, ngunit isang mababang loob. Nawala mo ang iyong pananampalataya sa Wait Ara Taoism at nahulog sa antas ng siding na may isang mortal lamang." Swoosh! Isang lila pula na sibat na pagbaril sa hangin, agad na tumagos sa katawan ni Pierrette. Di nagtagal, sumabog ang katawan ni Pierrette. Ang nakakagulat na tanawin ng dugo at laman ng splattering ay nangyari sa isang mata. Kahit sino ay nais na subukan na mang-insulto sa kanya muli. Huwag isipin na dahil lamang dito si James ay walang tatayo para sa kanya.
Ang pag-alit na tinig ni Morgoth ay pinutol ang hangin. Matapos mapagtanto ang sitwasyon, ang mga banal na nilalang na naruroon ay galit na galit. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba nais na labanan? Dalhin ito. Ngayon, papatayin ko kayong lahat na mataas at makapangyarihang mga nilalang na Alcide at ipakita sa iyo kung ano ang tunay na takot. Sigaw ni Morgoth, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang nakasisindak na lila-pulang ilaw. Ang kanyang sibat ay lumipad pabalik sa kanyang kamay at napahiya ng menacingly. Ang mga banal na nilalang na galit na sisingilan kay Morgoth. Si Taicho, na nag-aalangan, ay nagmadali na sumigaw, tumigil ka. Huminahon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsisikap na ihinto ang laban ay walang kabuluhan. Ang isang malaking pangkat ng mga powerhouse ay naglunsad na ng mga pag-atake sa iba pang mga taga-suporta ni Thea at James. Sigaw ni Cosimian na sabik na, ano ang ginagawa mo? Itigil ang laban. Kung ikukumpara sa kanilang kagyat, sina Goyo at Stavros ay kalmado. Nagpalitan sila ng sulyap, at ang mga kakaibang ngiti ay agad na nabuo sa kanilang mga mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7246. Isang mabangis na labanan ay sumabog sa itaas ng mga lugar ng pagkasira ng Goyoan. Ang mga banal na nilalang ay nagpakawala ng malakas na pag-atake sa buong kalangitan. Si Thea at ang kanyang mga kasama, kahit na kinugkob, ay nakipaglaban sa likod, na pinupunasan ang maraming mga powerhouse sa Declan Mahayana. Bagaman ang kanilang paglilinang ay mas mababa sa 49 na mga banal na nilalang ng langit, mas malakas silang salamat sa pagpalain ng hindi nagpapakilalang gas ni James. Si Morgoth, na dating kilala bilang isang kakilakilabot at kilalang demonyo, ay nagpakawala sa kanyang galit. Sa pamamagitan lamang ng lakas ng kanyang demonyong katawan, siya ay kinain ng higit sa 100 mga nilalang na Alcide, na nagtataguyod ng takot sa mga banal na nilalang at ginagawa silang mag-atubiling lumapit sa kanya. Si Thea, na ginagamit ang kapangyarihan ng 3 kayamanan at pamana ng pilak, nahaharap sa walang tigil na pagkubkob. Mahigit sa 100 ng mga emperador at libo-libong mga powerhouse ang nag-target sa kanya, ngunit walang tigil siyang lumipat sa kanila, na lumilikha ng isang madugong bagyo sa bawat welga. Si Harper at Yanni ay nakipaglaban sa magkatabi, ang kanilang pinagsamang kasanayan na nag-aalis ng lahat ng pag-atake mula sa hilagang bahagi. Pinayagan sila ng kanilang synergy na pumatay ng maraming mga emperador at hindi mabilang na mga nilalang na Alcide. Sa timog, sina Marius at Hankan ay nabuo din ng isang malakas na alyansa. Ang kanilang pinagsamang lakas ay na-decimated libo-libong mga tagasunod ng Wait Arapath. Ang battlefield ay pinuno ng maraming mga kaluluwa at hindi nag-aalis ng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, si Taicho at Cosimian ay nababalisan ng sabik mula sa mga lugar ng pagkasira. Nais nilang mamagitan ngunit natatakot na magpalala ng sitwasyon. Ang paningin ng kanilang mga alagad at mag-aaral sa peligro ay pinahirapan. Ang paunang gloating ni Goyo at Stavros ay nag-aalala nang makita nila ang kabangisan ng mga kasama ni James. Binalaan ni Stavros si Goyo, kung magpapatuloy ito, ang aming mga piling alagad at subordinate ay papatayin. Bukod dito, hindi pa ipinakita ni James. Sumagot si Goyo, dapat kang makialam. Kung makukuha natin ang gobernador ng Yin, hindi magagawang ayon ang tide. Sumulyap si Stavros kay Goyo at nag-snap, walang oras. Ang gobernador ng Yin ay pangalawa lamang kay James. Dapat kang kumilos. Nag-resign, kumalat si Goyo ng kanyang mga braso at pinakawalan ang isang nakakatakot na aura sa buong larangan ng digmaan. Tumigil ang mga banal na nilalang, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat sa pagkabigla. Mabilis na nakapaloob sa aura ang lahat, kasama na si Thea at ang kanyang mga kasama. Nagbabala si Lysia, si Goyo ay gumawa ng aksyon. Lahat ay mag-ingat. Habang siya ay nagsalita, isang nakasisilaw na itim at puting ilaw ang lumitaw at lumikha ng isang porma sayon sa paligid nila. Sa susunod na sandali, ang aura ni Goyo ay nabuo sa energies ng Taybak at bumagsak sa pagbuo, na nagdudulot ng malakas na pagsabog. Ang mukha ni Goyo ay nagbago ng malaki habang pinag-uusapan niya, ang formation ng wala. Kaninong Sorumsia ka? Tumayo si Stavros na may malalim na pagsimangot. Samantala, nagmadali si Cosimian na pinigilan sina Yulia at Taichu. Huwag lumipat.
Pumasok si Goyo sa larangan ng digmaan. Si Yulia at Taicho ay nagpalitan ng isang sulyap, ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa kanilang pagtataka. Sa tuktok ng pagbuo ng wala, lumitaw si Lizia mula sa itim at WHITE light, ang kanyang presensya na nag-uutos ng pansin. Agad siyang nagtanong, "Hindi mo ba ako nakikilala, Hampton?" Ang ekspresyon ni Goyo ay lumipat mula sa pagkabigla hanggang sa hindi paniniwala habang tinuturo niya ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7247. Ikaw ang pinuno ng Diyos na walang kabuluhan, Frana. Ang paghahayag ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla sa pamamagitan ng mga banal na nilalang. Si Cosimian ay agad na lumuhad, na sinundan ng Taicho at Yulia, na labis na natakot upang maiangat ang kanilang mga ulo. Nag-atubiling si Stavros, ang kanyang mga pisngi ay twitching habang malapit na siyang lumuhad, lamang naitigil ni Goyo. Si Goyo ay sumigaw, siya lamang ang Soremsia ni Frana. Sulit ba siyang lumuhad? Sumimangot si Stavros ngunit dahan-daang tumayo ng patayo, habang ang Cosimian, Yulia, at Taicho ay nanatiling nakaluhod, sumulyap sa bawat isa sa pagkalito. Nag-snarled si Goyo, "Kaya paano kung ikaw ang pinuno ng mga Diyos na walang kabuluhan? Wala kang espesyal, Frana. Ito ang realm ng health, na nilikha ng Wait Arapath. Hindi ka gaanong mahalaga dito." Tumugon si Lizia nang may mahinahon ng ngiti, "Kumakanta ba ako ng anumang mga papuri para sa aking sarili? Namanghalang ako sa kung gaano kakamalian ang iyong plano. Kung ang mga subordinate ng Wait Arapath ay kasing hanggal sa iyo, ang kanyang Taoism ay talagang nabigo." Nagalit si Goyo, "Ikaw." Nakagambala si Lizia, na mahigpit na sinasabi, "Kung ikaw ay natatakot na harapin ang Tai, dapat kang maghintay hanggang sa pag-atake namin. Kung ipinagkanulo mo kami noon, baka mailigtas mo ang ilan sa mga outside na nilalang. Gayunpaman, pinili mong gamitin ang pagbabalik ng Wait Arapath upang pukawin ang lahat upang lumaban sa aking Panginoon. Gumawa ka ng isang hanggal na desisyon, na nagbibigay ng pagpuksa ng lahat ng iyong mga subordinate. Mayroon ka bang nais na ganap na mapawi?" Tumawa si Goyo, napahid. "Sa palagay mo ba talaga si James ay hindi makapangyarihan at walang talo? Ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath ay malapit na. Kapag ang Lear Tribulation Welga, kahit na ikaw ay walang kabuluhan na haharapin ng Diyos ang Doomsday." Kalmado ang sagot ni Lizia, "Nakikita ko. Ang iyong walang tiyaga at hanggal na kilos ay hindi lamang sa takot para kay Tai, ngunit upang maglagay din ng isang pagpapakita ng katapatan sa landas ng Wait Ara. Nais mo siyang makita na hindi mo siya ipinagkanulo at pa rin ay isang tapat na mananampalataya. Para dito, handa kang isakripisyo ang lahat ng mga nilalang ng Alcide at ang 49 na mga powerhouse ng langit." Panipi. Ang mukha ni Goyo ay nagkakasundo sa galit. "Sapat na. Sa palagay mo ba ay nakakagulat hanggang sa makatipid ka ni James? Masyadong masama. Hindi ito mangyayari. Ang mga alagad at tagasunod ng Wait Arapath ay umaatake ngayon. Kunin ang asawa ni James at ang kanyang mga confidants. Matapos tayong magtagumpay, maaari tayong umatras sa lupain ng Tai Daones at hinihintay ang pagbabalik ng Wait Arapath. Siya ay makoronahan muli, at ang ating pananampalataya ay mababago. Gamit ang kanyang utos, libo-libong mga banal na nilalang ang lumakas sa pagbuo ng walang kabuluhan na may labis na momentum." Itinaas ni Goyo ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang mas malakas na aura patungo sa pagbuo. Boom! 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 Ang magkakasunod na pagsabog ay sumabog, sinira ang pagbuo ng wala sa isang instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7248. Pantheon Nexus, ang Divinitized Formation. Sa isang biglaang at labis na pagpapakita, umakyat si Goyo sa kalangitan. Ipinagpalagay niya ang isang posisyon na cross-legged at biglang nagbago sa isang napakalaking landes, na salita, na bumababa ng mabilis mula sa kalangitan. Kasabay nito, libo-libong mga makapangyarihang banal na nilalang ang nagtapon ng kanilang pinakamakapangyarihang supernatural na kapangyarihan, na ipinapadala ang kanilang mga kapangyarihan patungo sa salitang landes. Ang kanilang pinagsamang puwersa ay agad na lumikha ng isang malawak at masiglang net na bumagsak sa buong lugar. Si Thea at ang iba pa na lumitaw mula sa mga pagsabog ay agad na nakilala sa napakalaking net.
Sa isang iglap lamang, nakaranas sila ng malubhang sugat at nagubo ng dugo habang pinipilit sila ng lambat. Nakakatakot na presyon. Tumawa si Goyo, haha. Orihinal na inihanda ko ang Pantheon Nexus upang makitungo. Kasama si Xanthocos. Sa hindi inaasahan, kailangan kong gamitin ito sa iyo. Kunin ito bilang isang karangalan. Tumanggi kung nais mo. Ang mas subukan mo, mas malakas ito ay pigilan ka. Magiging sanhi ka lamang ng mas malaking sakit at pagdurusa. Agad na ipinadala ni Thea ang 3 pormasayon ng kayamanan upang maprotektahan ang kanyang mga kasama. Ipinanganak niya ang buong lakas ng puwersa ng Pantheon Nexus upang mapanatiling ligtas ang natitira. Kasabay nito, ang kanyang iba pang hindi nagpapakilalang pangunahing sarili ay nagpalabas ng isang nakasisindak na hindi nagpapakilalang gas upang iisang kamay na pigilan ang pagsugpo sa 10,000 mga powerhouse. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake, ang katawan ni Thea ay natakpan ng mga sugat at lumala ang kanyang kalagayan sa paglipas ng panahon. Kahit na, tumanggi siyang umatras kahit isang hakbang. Naunawaan niya na kahit na nilinang niya ang labis na pangunahing sarili tulad ni James, ang mga ito ay mas mahina sa paghahambing. Sa kakilakilabot na sitwasyon, kinailangan niyang isakripisyo ang isa sa kanyang pangunahing sarili upang maprotektahan ang lahat na umaasa sa kanyang 3 kayamanan lamang ay hindi sapat upang mapaglabanan ang pag-atake ng Pantheon Nexus. Bigla, ang isa pang kulog na dagandong ay nanginginig sa langit. Ang isang sinag ng ilaw ay kumulog mula sa salitang Landes, na pinilit na may hatid ang hindi nagpapakilalang pangunahing sarili ni Thea sa kalahati. Gayunpaman, ang hindi nagpapakilalang pangunahing sarili ni Thea ay hindi umatras ng isang hakbang at nagpatuloy sa pagsusumikap ng hindi nagpapakilalang gas upang hadlangan ang karamihan sa mga pag-atake. Sa kasamaang palad, ang isang maliit na bahagi ng mga pag-atake ay tumulo sa pamamagitan ng mga panlaban nito at nakarating sa 3 pagbuo ng kayamanan. Ang mukha ni Thea ay nagkalat sa sakit, at ang kanyang katawan ay nababad sa dugo matapos na mapanatili ang epekto. Ang pagsaksi kay Thea ay nagdurusa, ang kanyang mga kasama ay nasasabik sa kalungkutan at nasasaktan ng kanyang sakripisyo. Sigaw ni Morgoth, ay disperse ang pormasayon at hayaang hawakan natin ito, Thea. Tungkulin nating protektahan ka. Sumigaw si Harper, walang sino man ang nakakuha ng paggalang sa aking buhay, ngunit sa sandaling ito, wala akong iba kundi ang paghanga sa iyo. Ngunit ito ay higit pa sa sapat. Mangyaring itigil at hayaang harapin natin ito. Panipi. Umiyak si Marius, mangyaring palayasin ang pagbuo at hayaan nating sakupin. Sigaw ni Yanni, huwag kang maging matigas ang ulo, Thea. Hindi kami nagkakahalaga. Maaari kaming lumaban sa tabi mo. Mas pinipilit natin itong masaktan kaysa sa amin na dala natin ito. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, pinindot ni Hankan, hindi mo kailangang gawin ito, Thea. Bawiin ang pormasayon. Tatakas kami sa aming pinagsamang pagsisikap. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7249. Ang tao ay biglang ngumiti sa kanyang sakit at sinabing, ano ang bagay na walang kaparirikan? Ang pangkat sa loob ng 3 pormasayon ng kayamanan ay nagpalitan ng mga tinukoy na sulyap. Sa gitna ng kaguluhan, si Lizzie ay nanatiling hindi pangkaraniwang kalmado. Hindi tulad ng kanyang mga kasama na sumigaw ng sabik, tahimik niyang ginamit ang kanyang mga kapangyarihan upang tulungan si Thea, na nagsusumite ng kanyang enerhiya upang gamutin ang mga sugat ni Thea. Bagaman susuportahan ni Thea ang mga bagong pinsala matapos na gumaling ang isang matanda, nagpatuloy si Lizzie. Noong nakaraan, si Lizzie ay may pag-aalinlangan tungkol sa Thea. Akala niya si Thea ay lahat ng hitsura at hindi karapat-dapat sa debosyon ni James. Ngunit ngayon, ang mga aksyon ni Thea ay kumalas sa kanyang pagkiling at nakakuha ng paghanga ni Lizzie. Tulad ng sinasabi, ang isang kaibigan na nangangailangan ay isang kaibigan talaga. Ang kawalang ingat ni Thea ay hindi para sa kanyang sarili, ngunit para kay James, na isinasama ang totoong diwa ng pagkakaisa at sakripisyo. Matapos huminto, sumigaw si Harper, bakit tayo naging bobo? Lahat, hayaan ang aming mga kapangyarihan tulad ng Frana at tulungan ang pag-atake sa mga pag-atake ng pormasayon. Agad siyang sumugod sa tabi ni Thea at tumulong sa pagpapanatili ng 3 pormasayon ng kayamanan. Ang inspirasyon, si Morgoth, Yanni,
Marius, at Hankan ay sumunod sa suit, na nagpapahiram sa kanilang mga kapangyarihan kay Thea. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, si Thea, na nasa sobrang sakit, ay nakaramdam ng isang pag-init ng init at pinakawalan ang isang mas malakas na hindi nagpapakilalang gas. Ang kanyang iba pang pangunahing sarili na naputol ay unti-unting gumagala, agad na lumiko ang pag-agos ng labanan. Sa labas ng larangan ng digmaan, sina Simeon, Taichi, at Yulia ay sabik na napanood ang eksena na magbukas. Si Taicho ay pinapalakpakan ang kanyang mga kamao sa galit at nagngangalit, kahit na nakakainis si Marius, siya pa rin ang aking asawa. Paano ko siya papahirapan at mapahiya? Goyo, bastard ka. Overstep ka. Matapos ipahayag ang kanyang hindi kasiya siya, nagbago si Taicho sa isang sinag ng ilaw at sisingilan sa Pantheon Nexus. Si Yulia ay hindi rin nakatayo ng walang pasubali at mabilis na sumunod sa suit. Ano ang gagawin ko? Si Cosimian ay sumulpat sa paligid ng mga lugar ng pagkasira na sabik at bulong, ngunit anuman ang pagbabalik ng landas ng Wait-Ara, si James ay walang bagay na sumusuporta sa kanya ng Diyos. Dapat akong tumayo sa kanyang tagiliran. Matapos gumawa ng isang desisyon, nagbago si Cosimian sa isang lilang gintong ilaw at sumugod patungo sa ilang mga banal na nilalang. Boom! 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 Ang isang serye ng mga pagsabog ay sumabog sa paligid ng Pantheon Nexus. Ang mga powerhouse na nakatuon sa pagpapanatili ng pagbuo ay nahuli sa bantay at nakaranas ng mabibigat na casualty. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7250. Sensing ang sitwasyon ay unti-unting lumilipat sa pabor ng kanyang kalaban, sumigaw si Goyo, Taicho, Yulie, Cosimian. Tatlo ka bang baliw? Biglang lumitaw si Taicho at sumagot, mapahamak, ako. Kung nais mong saktan ang aking tao, kailangan mo muna akong dumaan. Si Yulia ay kumalas sa kanyang kamay, at isang sinag ng ilaw ang pumatay ng 12 ng mga banal na nilalang na sunod-sunod. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malamig, ang gobernador ng Yin ang aking matalik na kaibigan. Gusto mong patayin siya, sa aking patay na katawan. Inaasahan kong naiintindihan mo ang aking mga aksyon, Goyo. Malayo ka sa oras na ito. Si Frana ang pinuno ng Diyos na Diyos. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa landas ng Wait-Ara. Paano mo masisira ang laban sa kanya? Panipi, si Goyo ay naiinis sa kanilang mga tugon. Fine. Dahil nagpasya kang makasama sa kasamaan, wala kaming pagpipilian kundi papatayin ka rin ng tatlo. Habang siya ay nagsalita, ang salitang Landes ay lumawak at nag-hover sa itaas ng Taicho, Yulia, at Cosimian. Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula rito at lumubog patungo sa trio. Agad, ang mga sumisigaw ng puso ay sumisigaw at umiiyak ng sakit na resounded. Ang mga banal na nilalang na nakipag-ugnay sa ilaw ay agad na sumabog, at ang dugo ay napatay sa buong lugar. Samantala, ang Taicho, Yulia, at Cosimian ay tumanggi sa malakas na pag-atake. Sumiksik si Taicho, masiraan siya. Pinapatay pa niya ang sarili niya. Sumang-ayon si Yulia, nawala niya ang kanyang isipan. Kung ang presyo upang tanggapin ang Wait-Ara path ay napakahusay, mas mahusay na iwanan ang paniniwala at Taoism. Dagdag pa ni Cosimian, hindi rin nila iginagalang si Frana, ang pinuno ng Diyos na Diyos. Ano ang pinag-uusapan ng Taoism? Lahat ito para sa kanilang sariling kapangyarihan. Habang nakikipag-usap, ang trio ay lumitaw sa tabi ng pangunahing sarili ni Thea at kumilos ng sabay-sabay, na naghahadyas ng isang light barrier sa itaas niya upang hadlangan ang pag-atake ng Pantheon Nexus. Madaling yakapin ni Yulia ang nasugatan na katawan ni Thea at sabik na tinanong, sigurado ka ba? Tumingin si Thea sa kanya ng mahina ngunit agad na ngumiti sa ginhawa. Alam kong makikialam ka. Inilunsad ni Yulia ang kanyang mga mata at sinabing, kilala mo ako ng pinakamahusay. Magmadali, dapat mong ipasok ang aking gate ng paglikha at iwanan ang natitira sa amin. Umiling-iling si Thea at tumanggi, hindi. Dapat tayong manatili rito at bigyan sila ng maling pag-asa ng tagumpay. Kung gayon, ang aking asawa ay babalik at papatayin sila, tinanggal ang maraming mga banta sa hinaharap ng sabay-sabay. Huminga ng malalim si Yulia. Sa sandaling iyon,
Naintindihan niya kung bakit hindi siya isang tugma laban kay Thea. Hindi siya maaaring magkaparehong koneksyon at pag-unawa kay James tulad ng ginawa ni Thea. Sila ay isang mag-asawa na nasynchronize at hindi mapaghihiwalay. Samantala, nagalit si Goyo na ang pag-atake ng Pantheon Nexus ay naharang ng light barrier. Agad niyang tinawag ang isang kaldero ng landas at sumigaw, magkaroon ng lasa ng kapangyarihan ng pagbuo ng Celestial Purge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7251. Habang nahulog ang kanyang tinig, hindi mabilang na mga script ng Lilang Ginto ang biglang lumabas mula sa malaking landas na kaldero na kanyang tinawag, naganap na tinatakan ang Pantheon Nexus. Ang Pantheon Nexus na sumakop sa Thea at ang iba ay biglang nagbago sa isang mabilis na umiikot na pormasayon, na may mga siksik na script na umiikot sa periphery nito. Si Goyo ay muling nag-uli at tumayo sa napakalaking landas ng kaldero, tinitigan sila, tumawa siya, haha. Dahil pinipilit mong makialam, ibibigay ko ang mga regalo na inihanda ko ng kaunti. Hiniling mo ito. Imposibleng makatakas sa pagbuo ng Celestial Purge. Hindi man lang mag-iwan si James na hindi nasaktan. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na maduraj at magkalat. Panipi. Habang nagsasalita, ikinakalat ni Goyo ang kanyang mga braso at ang kanyang katawan ay sumabog na may malakas na kapangyarihan ng Waltraud. Sa hindi inaasahan, isang makulay na tibak na lumipas mula sa malayong walang bisa. Swoosh! Ang hangin ay sumipol habang papalapit ang tibak. Sa isang iglap lamang, ito ay tinusok sa pamamagitan ng Alcide na nakatayo sa panlabas na lugar at mabilis na kumuha ng ilang iba pa. Ang tibak ay naglakbay ng may napakabilis na bilis at napahiya dahil ito ay walang awa na pumatay sa mga nilalang ng Alcide. Ang dugo ay bumagsak at naligo habang ang tibak ay nag-ani ng buhay pagkatapos ng buhay. Matapos pumunta sa isang bilog, ang tibak ay lumayo patungo sa lalamunan ni Goyo. Si Goyo ay frantically lumingon sa gilid upang maiwasan ang pag-atake, ihinto ang kanyang mga pagsisikap na mapanatili ang pagbuo. Ang tibak ay nagpatong sa kanyang balat, agad na gumuhit ng dugo. Nagulat, inabot ni Goyo upang hawakan ang sugat sa kanyang leeg. Ito ay, J-Fused Guya Demon Slayer Sword. Nandito na ba si James? Dali-dali niyang itinaas ang kanyang ulo at pinapanood habang ang tibak ay nakabalik-balik, na pinapatay ang mga banal na nilalang sa walang bisa. Ang kanyang partido ay nakaranas ng matinding casualty. Sa sandaling iyon, parang ang lahat sa paligid niya ay nagyelo. Ang mga banal na nilalang ay petrolyo sa iba't ibang posisyon, matinding takot na nakalagay sa kanilang mga mukha. Tumayo si Stavros sa mga lugar ng pagkasira na ganap na natigilan, ang kanyang mga mata ay nakabukas at napuno ng takot. Kasabay nito, si Thea at ang iba pa na nasa pagbuo ng Celestial Purge ay tumalikod mula sa pagkabigla hanggang sa kaguluhan. Hindi mabilang na mga banal na nilalang ang napatay ng isang tibak lamang. Ang ganitong lakas at bilis ay makakamit lamang ng isang tao. Isang alak at isang tibak, ang alak ay ang kaluluwa, ang tibak ay nagwawalis sa mga demonyo. Magtanong tungkol sa daw at linangin ang isip, nasaan ang daw? Kunin ang responsibilidad na dapat gawin. Sa pamamagitan ng alak sa kamay at tibak sa puso, ang alak ay sumasaklaw sa aking espiritu, habang ang tibak ay sumasayaw sa kaguluhan ng mga demonyo. Upang hanapin ang landas ng paglilinang, ang puso ng isang tao ay dapat na matuwid. Kung saan umiiral ang Taoism, ang kasamaan ay hindi mananaig. Ang isang malakas na tinig ay lumusot, at isang lilagintong ilaw ay sumabog. Di nagtagal, isang gwapong binata sa isang itim na balabal na may mahaba, dumadaloy na buhok ay napapansin. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, nag-iiwan ng isang landas ng mga after images sa walang bisa. Ang kanyang mahabang buhok at asol na balabal sa likuran niya ay lumusot sa hangin. Ang kanyang hitsura ay marilag at domineering. Ito ay James. Bumalik na siya. Anong masamang kapalaran? Matapos makilala ang lalaki, mabilis na nagbago si Stavros sa isang sinag ng ilaw at tumakas ng walang pag-aatubili. Samantala, tumagal ng kaunti si Goyo upang maibalik ang katotohanan mula sa kanyang pagkabigla. Ginawa niya talaga ito sa oras, isinumpa ni Goyo, pagkatapos ay nagmadali na naging isang light beam at nakatakas sa eksena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 7252. Ang libu-libong mga banal na nilalang na tinusok ng taybak ni James ay agad na sumabog, na nagdulot ng malakas na mga ingay. Ang kanilang laman at dugo ay bumagsak sa buong kalangitan habang natatakot ang mga hiyawan ay sumigaw, isang nakasisindak na paningin upang makita. Kasabay nito, gumuho ang Pantheon Nexus na bumagsak ang grupo ni Thea. Ang mga shockwaves ay kumalat, at nakakatakot na mga bitek na fissured sa paligid. Ang pagsaksi sa sunod-sunod na pagsabog at ang nakakatakot na masaker ng mga banal na nilalang, maging ang Taichu, Cosimian, at Yulia ay lubos na natigilan. Naunawaan nila na 80% ng kakanyahan na naipon sa milyon-milyong mga entrepok sa pamamagitan ng 49 na mga powerhouse ng langit ay napatay sa bawat pagsabog sa walang bisa. Ngunit ang pinaka-nagtaka sa kanila ay ang tanging hitsura ni James ay nagwawasak sa lahat ng pagkawasak na ito. Gaano katindi ang naging siya? Upang paksain ang mga powerhouse na ito na may isang solong suntok, ito ay isang takot na kahit na si Goyo, Xanthocus, at marahil ay hindi maaaring tumugma si Tai. Kung sinusubukan mong makatakas, baka masubukan mong masigasig. Ang boses ni James ay sumigaw sa walang bisa. Bigla, ang nakasisilaw na ilaw ng taybak ay kumalat sa buong lupain ng Goyo Daunas. Ang malawak na kalawakan ng lupain ng Daunas ay binago sa isang bilangguan ng mga ilaw ng taybak, na tinatakan ang lahat ng paglabas. Samantala, si Goyo, na nagbago sa isang lilang gintong sinag, ay mabilis na tumakas. Hindi mabilang na mga ilaw ng taybak na nagmula sa kalangitan, na umaatake sa kanya ng walang tigil. Mapahamak ka, James, sinumpa ni Goyo. Ang sinag na siya ay naging pagsabog ng isang malawak at mahiwagang aura, na sinira ang mga ilaw ng taybak. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang desperadong paglipad ay puno ng mga hamon. Matapos pigilan ang isang alon ng mga siksik na ilaw ng taybak, hindi mabilang na mas nabuo ng maaga, hinaharangan ang kanyang landas sa isang kakilakilabot na porma sayon. Nahuli ng mga ilaw ng taybak, hindi na ito madala ni Goyo. Bumalik siya sa porma ng tao, at ikinakalat ang kanyang mga bisig, gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang matanggal ang hindi mabilang na mga ilaw ng taybak. Sa sandaling iyon, ang isang pigtom figure ay nagmamadali sa pamamagitan ng walang mabilang na mga ilaw ng taybak. Boom! Sa pamamagitan ng isang bingi na pag-crash, ang figure ay tinusok sa pamamagitan ng pagbuo at materialized sa Stavros, na nakatayo sa tabi ni Goyo. Galit na sigaw ni Goyo, "Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na mayroon na akong buong kamay?" Si Stavros ay bumubulong, "Hindi ko na ito makukuha. Hindi na talaga ako makakapigil." Panipi, tumalikod si Goyo at nakita si Stavros, agad na napansin na ang kanyang mga kamay ay naputol at ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng dugo, bahagya isang lugar sa kanyang katawan ay hindi nasugatan. Paano nangyari ito? Tumugon si Stavros na may nanginginig na tinig, "Sword ay masyadong malakas. Ang kanyang ilaw ng taybak ay nagdulot ng malubhang pinsala sa akin at hindi ko sila pagalingin." Panipi. Bumantong hininga si Goyo at sumisigaw, pinagsama na niya ang mas mababang 6 na taybak ng Wuya Demon Slayer Sword at Leaper 3 Swords. Hindi ko inaasahan na magkaroon ito ng gayong nagwawasak na lakas. Panipi. Sabik na tinanong ni Stavros, paano niya nakuha ang Leaper 3 Swords? Wala ka ba sa kanila? Umiling-iling si Goyo at itinaas ang kanyang kamay upang iwaksi ang hindi mabilang na mga ilaw ng taybak na nagmula sa walang bisa. Tila napagtanto ni Stavros ang isang bagay na nakakatakot at nagbulong sa takot, kinuha niya ang itaas na 3 mga taybak mula sa iyo. "Kung alam ko kanina, hindi ako kailanman sumali sa iyo sa paghihimagsik laban sa kanya." Nagsnap si Goyo, "Ano ang mabuting ginagawa ngayon? Mag-isip tungkol sa kung paano mabuhay." Gamit nito, pinakawalan niya ang isa pang pag-atake ng palma, na nagkalat ang mga ilaw ng taybak na lumusot patungo sa Stavros mula sa likuran. Iminungkahi ni Stavros, ang lupain ng Taiyi Daunas ay nasa unahan. Break sa pamamagitan ng Luoyun Mountain sa unahan, at maaaring magkaroon tayo ng isang pagkakataon. Panipi. Lumingon si Goyo upang tumingin sa direksyon ng bundok at pagkatapos ay sumulyap sa Stavros. Bago sa kanya, ang mga siksik na ilaw ng taybak ay lumibot sa hangin, naghihintay para sa kanya na subukang tumakas sa lupain ng Taiyi Daunas.
Madali na sinabi ni Stavros, gumamit ng Wait Ara Cauldron. Maaari itong ligtas na dalhin sa amin sa mundo ng Taiyi Daunas. Panipi. Sinumpa ni Goyo, pinahamak mo ang tanga. Pinabayaan ko ang Wait Ara Cauldron sa walang bisa sa itaas ng templo ngayon. Maaaring magkaroon na ito ni James. Panipi. Sabik na sinabi ni Stavros, bakit mo, hindi ba ito konektado sa iyong kamalayan? Hindi ba? Umungol si Goyo, bakit ka laging umaasa sa akin? Ano ang tungkol sa gate ng sigla? Bakit hindi mo ito magagamit? Natigil si Stavros, hindi ko magagamit ito. Tandang padamdam. Bago matapos ang pagsasalita ni Stavros, sinaktan siya ni Goyo ng isang palad, pinatumba siya. Sa sandaling iyon, ang airborne Stavros ay napuspos ng hindi mabilang na mga ilaw ng tibak. Sumigaw siya sa paghihirap habang siya ay napukaw. Umungol si Goyo, walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Bakit ko nakita ang mga walang kalyang kaalyado? Ano ang isang kahihiyan? Sa mga salitang ito, agad niyang nakaupo ang kanyang sarili na naka-cross-leg sa walang bisa. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, at ang makapangyarihang aura sa paligid niya ay unti-unting lumipat sa isang enerhiya na bayek and white. Boom! Ang isang pagsabog ay nagsimula habang ang payong sa kalangitan ay nasira. Transferring black and white auras na kumalat sa eye. And lahat ng mga direksyon ay pagkatapos, isang napakalaking masa ng black and white gas ay lumitaw, mabilis na kumot sa buong kaharian. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na mga ilaw ng tibak sa walang bisa na nagyelo bilang kung ang Iftiman mismo, ay tumigil sa ilalim ng impluensya ng masa ng itim at puting gas na ito. Ang hindi mabilang na mga salitang itim at puti na landes, ay lumitaw mula sa kanyang katawan, na nagko-convert upang makabuo ng isang napakalaking payong. Ito ay tumaas upang makagambala ang mabilis na pababang mga ilaw ng tibak mula sa itaas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7253. Goyo ay nagpakita ng sorpresa at desperasyon nang makita ang paningin. Ay save mo ako, Taiyi. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas mo ako. Lumuhad siya sa walang bisa, desperado ng Kotoang, isang kaibahan sa kanyang karaniwang kinatakutan at makapangyarihang pag-uugali bilang isang kompedensyal ng landas ng Wait Ara. Paano ang isang tulad mo, na kinatakutan sa higit na mga lupain, yumoko dito? Ang isang sagrado at malalakas na tinig ay sumigaw mula sa walang bisa, ang kalidad ng ethereal na nagpapataw ng paggalang at paggalang. Nakiusap si Goyo, tunay na walang ibang pagpipilian ang TL. Ang demonyo ay nakipagsabuatan sa Zanthakos. Ang kanilang pagtataksil ay walang alam na mga hangganan. Nawala ko ang pangitaas na Wuya Demon Slayer Sword. 3 tibak at ang templo ng Goyoan ay nahulog. Isa, si James ba ang demon na iyong pinag-uusapan? Bumantong hininga si Goyo, nasasaktan ang kanyang ekspresyon. Oo, pinilit ni Taiyi, hindi ba siya ang napili na kinilala natin? Bumantong hininga muli si Goyo, na itinuwid ang kanyang postura habang ikinwento niya ang kanilang plano na salakayin si Taiyi Daunas Realm, na binibigyang diin ang kanyang ayaw na salungatin si Taiyi at ang kanyang lubos na paggalang sa isang pagtatangka na maaliw siya. Nakinig si Taiyi habang nakatayo sa shroud ng black and white gas. Ang iyong talino ay Katanji Tangi, ngunit ang iyong pag-asa sa mga tuso na pamamaraan ay nagbubulag sa iyo mula sa pag-transcending sa iyong sarili at yakapin ang tunay na Taoism. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagkabigla ng mga mata ni Goyo. Ang 3-2 Taiyi ay nagtanong ng malamig, at ano ang aura ng Wait Ara Path? Alam mo nang mas mahusay kaysa sa karamihan na itinago ng landas ng Wait Ara ang kanyang kaluluwa sa loob ng Wuya Demonslayer Sword. Bakit mo pinayagan si James na magkaroon ito? Panipi, nagprotesta si Goyo, hindi ko ito ibinigay sa kanya. Kinuha niya ito sa akin. Nagretort si Taiyi, gamit ang iyong kapangyarihan, hindi iyon posible. Inayos mo ang lahat, alam na pipigilan ni James ang Wuya Demon Slayer Sword, sa gayon ay ilalabas ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara. Kung gayon, maaari mong tapusin ang pagpapanggap na makipagtulungan kay James. Sa ilalim ng pretext ng pag-save ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara Path, maaari mong i-rally ang mga puwersa ng mas malaking larangan laban kina Zanthakos at James. Ang iyong layunin ay upang ikiling ang mga kaliskis sa iyong pabor.
Panipi. Ang labi ni Goyo ay nanginginig ng bahagya matapos mailantad ni Taiyi ang kanyang pamamaraan. Tuldok. Bumantong hininga si Taiyi at sinabing, hindi ka kumilos ng hindi tama, ngunit ang iyong pagmamanipula kay James, na hinihimok ang mga banal na nilalang na kinugkobsiin Governor at ang kanyang mga kasama sa ilalim ng pamunuan ng pagprotekta sa landas ng Wait Ara, ay mapaghangad sa isang kasalanan. Para sa personal na pakinabang, ginamit mo ang pangalan ng Wait Ara Path upang lumaban kay James. Dahil sa kanyang kalikasan, maaari pa ba niyang tame time na igagalang ang landas ng Wait Ara? Panipi. Napahiya si Goyo, takot na matakot sa kanya. Ano ang iminumungkahi mo? Mahinahon na sinabi ni Taiyi, hindi kita mapapatawad. Sa pinakamaganda, makakatulong ako sa pag-aliw sa iyong kasalukuyang kalagayan. Panipi. Humingi ng tawad si Goyo, hindi. Sa pagkakaroon ni James ng pakikipagkompetensya na Wuya Demon Slayer Sword, walang pagkakataon ako laban sa kanya. Kung hindi ka makikialam ngayon. Panipi. Nakagambala si Taiyi, kung makikialam ako, gagawin ko lang ang nais ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7254. Goyo whimpered na nanginginig, Hindi ko maintindihan. Tinanong ni Taiyi, sa palagay mo ba ay nakaligtas ka ng matagal dahil sa iyong sariling kakayahan? Sa palagay mo ba hindi ka papatayin ni James? Si Goyo ay hindi nagsalita. Sinuwi ni Taiyi, hindi kanya papatayin. Ayaw lang niya at sinasadya na hayaan kang makatakas. Alam niya nang mabuti na susubukan mong makatakas sa aking lupain ng Daones at bibigyan ito ng isang dahilan upang atakin. Biglang itinaas ni Goyo ang kanyang ulo at tinanong, natatakot ka rin ba sa kanya? Walang sinabi si Taiyi, wala itong kinalaman sa takot. Hindi lang ako maaaring magkaroon ng salungatan sa kanya bago bumalik ang Wait Ara Path. Panipi. Sigaw ni Goyo, bakit? Ikaw ay isang outside. Tandang padamdam. Isang bigla ang malulutong na tunog, isang sinag ng ilaw na binaril mula sa itim at puting gasmas, na kumakatok kay Goyo sa lupa. Nagubo si Goyo ng dugo at umakyat sa kanyang mga paa habang pinaputok ang kanyang dibdib. Tiningnan niya si Taiyi sa kawalan ng paniniwala. Taiyi hissed, ikaw matigas ang ulo tanga. Sa isang mahalagang oras na tulad nito, bakit ka pa rin nakasalalay sana? Ang kalungkutan ng Lear ay sanhi ng iyo. Galit si Goyo ngunit hindi naglakas loob na magbigkas ng ibang salita. Pagkatapos ng lahat, maaaring patayin siya ni Taiyi ng kisap mata lamang ng kanyang pulso. Nag-aatubili pa rin siyang tanggapin ang katotohanan o sa palagay niya ay nasa mali siya. Gayunpaman, si James ay sobrang lakas. Sinabi ni Taiyi na bigo, go. Dapat kang bumaba sa mas malaking larangan. Marahil ay makakaligtas ka doon sa ngayon. Panipi. Pinaikit ni Goyo ang kanyang mga kamao at nagtalo, ang Greater Realms. Hinihiling mo ba sa akin na? Sinaway ni Taiyi, isantabi ang iyong mataas na katayuan bilang isang outside. Kung hindi ka pupunta ngayon, mamamatay ka talaga sa ilalim ng taybak ni James at hindi magkakaroon ng pagkakataon na mag-reincarnate. Panipi. Bagaman hindi nasisiyahan si Goyo, naintindihan niya ang tindig ni Taiyi. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin, nagbago sa isang light beam, at mabilis na bumaba sa mas malaking larangan. Bumantong hininga si Taiyi matapos siyang umalis at nagbulong, kung hindi para sa katotohanan na kapakipakinabang ka pa rin, hindi kita papayagan. Tulad ng natapos niya ang kanyang mga salita, isang lilagintong sword light flickered at lumitaw si James sa tabi niya. Matalino ka, Kay. Ang itim at puting gasmas ay bumagsak, pagkatapos ay ang boses ni Taiyi. Inilagay ni James ang isang kamay sa likuran ng kanyang likuran, Stavros. Kung hindi man, sisirain ko ang kaharian ng Taiyi Daones. Si Taiyi ay kumalas sa harap ng banta ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7255. James ay paliitin ang kanyang mga mata ng bahagya at nakataas ang isang kamay. Bigla, ang isang napakalaking, siyam na kulay na ilaw ng ilaw ay lumitaw sa likuran niya, mabilis na umiikot at naglalabas ng isang nakasisilaw na hanay ng mga ilaw. Ang mga ilaw ng taybak na minsan ay napuno ang kalangitan sa itaas ng buong lupain ng Goyo Daones ay mabilis na hinihigop, na naglabas ng isang mabangis na enerhiya na pumatay na mabilis na kumalat. Boom!
Ang nakamamatay na enerhiya ay marahas na sumalpok sa ilaw na naglalabas mula sa masa ng itim at puting gas, na nagdudulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Ang paligid ay nanginginig, at hindi mabilang na mga universo ay biglang nagtipon at lumibot sa paligid ng itim at puting gas mask, na mabilis na hinaharangan ang nakamamatay na enerhiya. Mabilis na itinuro ni James ang kanyang mga daliri, at ang napakalaking siyam na kulay na ilaw ng ilaw ay nagbago sa siyam na banal na espada ng iba't ibang kulay. Bumaril sila patungo sa black and white gas mask sa isang mabilis na paggalaw. Ang isang serye ng mga bingi na rumbles ay lumusot habang ang mga banal na taybak ay nakipag-away sa mga unibersidad na nakapalibot sa mask ng gas. Gayunpaman, habang papalapit ang mga taybak, naharang sila ng isang stream ng hangin. Ang labanan ay napunta sa isang kalawakan, wala sa kanila ang may kakayahang makakuha ng itaas na kamay. Bigla, itinaas ni James ang kanyang kamay at tinawag ang hindi nagpapakilalang gas upang makabuo ng isang higanteng palad, na singilin ng diretso sa mas ng gas. Sa sandaling iyon, isang pagoda ang lumitaw mula sa mas ng gas at agad na bumangga sa higanteng palad ni James. Ang nakakatakot na shockwave ay mabilis na kumalat, nanginginig ang buong walang bisa ng Goyo Daunas, na nagdudulot ng hindi mabilang na mga bitik at pagbagsak ng libo-libong mga hangganan na universo. Pagkatapos lamang, ang nakasisilaw na ilaw ng taybak ay sumabog mula sa katawan ni James. Ang nakapalibot na kalangitan ay agad na nagdidilim na parang isang sakuna ay malapit na. Sinusubukan mo bang sirain ang mas malaking realms? O nais mong mawala ang buong kaharian? Bigla, ang isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na malakas na tinig ay sumigaw mula sa mas ng gas bago pa mailabas ni James ang nakamamatay na pag-atake. Kinikilala ang tinig, sumimangot si James at pinahinto ang kanyang pag-atake. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang gwapong lalaki na may mahabang buhok na lumitaw mula sa mas ng gas. Nagulat, tumawag si James, Wesley. Si James ay nasa ilalim ng impresyon na namatay na si Wesley at nagkalat ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang paghuhusga ng aura na inilabas mula sa tao, hindi may kakaila ang dating pinuno ng mga lupain sa ilalim ng 40th langit, Wesley. Lumapit si Wesley nang may ngiti at tinanong, "Kumusta ka?" Nakatitig sa kanya si James. "Hindi ka patay." Kalmado ang sagot ni Wesley, "Hindi ako namatay. Muling ipinanganak ako. Isang bagong simula pagkatapos ng kamatayan. Hindi ba iyon ang pinakamataas na kaharian ng ating paglilinang?" Panipi. Nakapagtataka si James, sa Infinite Formation, "Ikaw." Nakagambala si Wesley, "Ito sa akin. Gayunpaman, mas masahol pa ako kaysa sa iyo. Mayroon lamang akong dagdag na espiritu ng primordial, samantalang mayroon ka ng dagdag na pangunahing sarili." Agad na isinaaktibo ni James ang kanyang kaguluhan sa mga mata upang maingat na siyasatin si Wesley. Kapag na-verify na siya, excited na humakbang siya at niyakap siya. "Wesley, naisip ko talaga ka. Sino ang mag-iisip na mangyayari ito? Ito ay tulad ng isang sorpresa." Panipi. Malumanay na tinapik ni Wesley si James at sinabi, "Ang pagiging matuwid at tapat ay isang mabuting bagay, ngunit maaari ding maging sanhi ng iyong pagbagsak. Maaari pa rin tayong makipag-ayos kay Taiyi. Hindi na kailangang lumaban hanggang sa kamatayan." Panipi. Pagkatapos nito, lumingon si Wesley sa gas at sinabing, "Nasaksihan mo na ang lahat ngayon, hindi ba? Sinasabi ko ang totoo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7256. James ay tumingin din sa itim at puting gas mask, ang kanyang gwapo na mukha na puno ng pagbabantay. Bumantong hininga si Taiyi at sinabi ng mahinahon, naniniwala ang nakikita. Ang batang ito ay talagang isang anomalya. Panipi. Habang nagsalita siya, isang nakasisilaw na perlas ang lumipad mula sa mas ng gas, na naghuhumindig habang dahan-daang lumapit ito kay James. Sumimangot si James sa paningin. Ipinaliwanag ni Taiyi, "Ito ang Taiyi Pearl na kailangan mo. Ginagamit mo ito upang isama ang iyong 5 espiritu o ipasok ang gate ng Huya ay nasa iyo." Panipi. Nahaharap sa hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan, sinulyapan ni James si Wesley, na ngumiti at tumango, hinihimok siyang kunin ito. Nagulat si James, dahil ang kanyang maingat na inilatag na mga plano ay nasayang.
Ang kanyang orihinal na plano ay ang paggamit ng nakatakas na Goyo at Stavros bilang isang dahilan upang magbagyo sa lupain ng Taiyi Daones at sakupin ang Taiyi Pearl. Sa pamamagitan nito, maaari niyang isama ang kanyang 5 espiritu at buksan ang daanan sa gate ng Wuya upang makagambala sa Zanthakos. Siya ay ganap na nahuli sa bantay na si Taiyi ay kusang loob na ibigay ito. Ito ay tulad ng naibigay ng isang kayamanan na nakipaglaban niya sa ngipin at kuko para sa lamang na mahanap ito na inaalok sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung paano magreaksyon. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay binawi ang kanyang pag-unawa sa mga banal na nilalang at Diyos. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinamamahalaang lamang niya na sumabog. Bakit? Ngumiti si Wesley at tiningnan ang masa ng black and white gas. Mahinahon na sinabi ni Taiyi, upang matulungan kang maunawaan na hindi lahat ng mga outside na nilalang at banal na nilalang ay tulad ng Goyo o Zanthakos. Hindi namin lahat mapaghangad, kasamaan, makasarili, sakam, at gutom na gutom. Ang tunay na Taoism ay hindi nagsasangkot ng personal na emosyon. Tinutugunan nito ang mga bagay tulad ng, at nagpapatakbo sa pamamagitan ng sanhi at epekto ng mga aksyon. Ang bawat tao'y may ibang Taoism at kapalaran. Hindi namin matukoy ang iyong kapalaran. Ito ay ganap na sa iyo na maglakad sa iyo. Panipi, iba't ibang Taoism. Nalito si James. Tinanong ni Wesley, pamilyar ang mga tunog. Ito ang Taoism na iyong na-forged sa Greater Realms. Hinahangaan at samasang-ayon si Taiyo. Panipi, nagbago agad ang mukha ni James. Ang tinatawag na paghanga at kasunduan ay maaari ding makita bilang isang form ng pagkilala. Matapos mahawakan ang sitwasyon, napagtanto niya na ang Taiyi ay unti-unting lumalaya mula sa kontrol ng Wait Arapat dahil sa impluwensya ni Wesley. Bigla, tinanong ni James, kung ganoon, bakit mo pinakawalan si Goyo? Sumagot si Taiyi, kailangan kong. Kung hindi, siya ay magiging isang problema para sa iyo. Panipi. Nag-squint si James at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Taiyi, kahit na sa Wuya Demon Slayer Sword, hindi mo siya papatayin na nagmula siya sa Historical Taoism, nangangahulugang walang kamatayan siya sa realm ng health kahit na namatay siya ay muling magkakatulad. Sa itaas nito, magiging mas malakas lang siya sa tuwing siya ay nag-reincarnate. Panipi. Nagulat na nagtanong si James, kaya, parang si Morgoth. Tumugon si Taiyi, mas malakas siya kaysa kay Morgoth. Tumahimik si James sa kanyang tugon. Mahinahon na sinabi ni Taiyi, alam ko kung ano ang iniisip mo. Dahil hindi mo siya papatayin, nais mong ikulong siya sa gate ng salungguhit Anonymous tulad ng Walter Path Soul Spirit. Ngunit kung susundin mo ang ideya, ikinalulungkot mo ito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7257. Tumingin si James kay Wesley. Tumanggaw si Wesley sa pag-aproba. Pagkatapos, siya ay nagbuntong hininga at sinabi, si Goyo ay ganap na naiiba sa iba pang mga nilalang na outside. Nilikha siya mula sa Historical Taoism, at maaari mo siyang isaalang-alang bilang tagapagtanggol ng landas ng Wait Ara. Mas mahalaga, siya ang unang kahalili ng Wait Ara Path. Kapag siya ay sama-sama sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara Path, agad siyang makakakuha ng kalahati ng lakas ng landas ng Wait Ara. Kung mangyayari iyon, walang sinuman sa realm na si Health ang magiging isang pagkakataon laban sa kanya, hindi ikaw, o Zanthakos. Nang makita na si James ay walang malasakit, tinapik ni Wesley ang kanyang balikat at sinabing, alam ko na pinasok mo ang ranggo ng Zender, at ang iyong lakas ay pambihira. Sa 49 na langit, maaari kang halos makarating sa sinuman. Gayunpaman, hindi ka maaaring walang talo. Itinaas ni James ang kilay nito. Masigasig na sinabi ni Wesley, huwag ayaw tanggapin ang katotohanan. Nakipaglaban ka lang kay Taiyi at napatunayan na kasama niya. Gayunpaman, kumpara sa landas ng Wait Ara. Tanong ni James, malawak ba ang agwat? Sinulyapan ni Wesley si Taiyi sa itim at puting gas, pagkatapos ay ipinaliwanag, hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan, kung ang lakas ng landas ng Wait Ara ay 10, kung gayon ang lakas ng iyo at Taiyi ay dapat na nasa pagitan ng 2 at 3. Kahit na sumali ka sa mga puwersa, maaaring hindi mo makitungo kay Goyo kung sama-sama siya sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara Path. Tumahimik si James.
Tiyak na sinabi ni Wesley, iyon ang dahilan kung bakit sinubukan ko ang aking makakaya upang hikayatin si Taiyi na mamagitin, kung hindi man, hindi malulutas ang kalungkutan ng Lear. Sumimangot si James at tinanong, hindi ba alam ni Goyo ang tungkol dito? Sumagot si Taiyi, syempre, ginagawa niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-orkestra ng mga bagay upang mailabas mo ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Taiyi ang plano ni Goyo. Matapos marinig ang lahat, huminga ng malalim si James. Nalito siya tungkol sa kung bakit biglang lumitaw ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat matapos niyang isama ang pangitaas at mas mababang mga espada ng Wuya Demon Slayer Sword. Bukod dito, nasira ito sa pamamagitan ng mas malaking patunay ng realms at inilalagay ang lahat sa isang panaginip one-like state. Ngayon ay naintindihan niya na ito ay bahagi ng plano ni Goyo. Sigurado si Goyo na hindi niya magagawang sakupin ang mas mababang 6 na espada ng Wuya Demon Slayer Sword, kaya't sinasadya niyang gawin si James na makuha ang itaas na 3 tayback. Sa pamamagitan nito, masisiguro niya na ilalabas ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Hanggat maaari niyang matugunan ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat, maaari silang pagsamahin at maaari siyang maging walang talo. Sa kanyang pagtataka, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagpunta upang hanapin si James at hindi siya matapos na ubusin ang maraming mga nilalang ng Greater Realms. Pagkatapos, ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nakalock sa gate ng Anonymous. Galit na galit si Goyo at hinimok ang mga mananampalataya ng Wait Arapat upang kinubkob ang pangkat ni Thea gamit ang pangalan ng landas ng Wait Ara. Nais niyang makuha ang mga ito at bantayin si James na palayain ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Gayunpaman, ang napapanahong pagdating ni James ay naging sanhi ng pagkabigo ng kanyang plano. Sa makatuwid, hinanap ni Goyo ang proteksyon ni Taiyi bilang kanyang huling resort. Gayunpaman, inangkin ni Taiyi na si Goyo ay isang walang kamatayang pag-iral. Maaari siyang mabuhay at mag-reincarnate kahit na matapos na patayin ng Wuya Demon Slayer Sword, kaya't ang kanyang pagtakas ay kaduda-dadang. Agad na ipinahayag ni James ang kanyang mga pagdududa. Sumagot si Wesley, sino ang gustong mamatay kung mabubuhay sila? Bukod dito, kahit na maaari siyang muling ipanganak pagkatapos ng kamatayan, kakailanganin ng ilang oras. Pagkatapos nito, mahirap para sa kanya na mahanap ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Matapos makinig sa paliwanag na ito, inabot ni James at hinawakan ang Taiyi Divine Pearl na lumulutang sa harap niya. Mapagbigay ka, ngunit hindi ko matanggap ang isang bagay nang hindi nagbibigay ng kapalit. Tiningnan ni James ang gas mask at sinabing, mayroon akong ilang kapaki-pakinabang na balita para sa iyo. Namatay si Yaretzi. Panipi. Marahas na lumusot ang gas ng masa sa kanyang mga salita. Sabik na sinabi ni Wesley, hindi ka dapat kumalat sa maling impormasyon, James. Tiningnan ni James si Wesley at tinanggihan, totoo ito. Hindi lamang pinatay ni Zanthako si Yaretzi, ngunit pinlano din niyang gamitin ang kaluluwa ni Yaretzi upang bantayin ang Yusef. Sa huli, galit na galit siya kaya nais niyang sirain ang kaluluwa ni Yaretzi at Yusef. Ang aking asawa ay nagpanganib sa kanyang buhay upang mailigtas sila. Sa sandaling natapos ni James ang pagsasalita, ang gas mask ay sumabog na may malakas na dagandong. Sa susunod na sandali, isang matangkad, patas na babae ang lumabas. Hinawakan ng babae si James sa kwelyo at tinanong, nasaan ang asawa mo? Natigilan si James na sa wakas ay makita si Taiyi. Siya ay isang magandang babae na may puting buhok, nakasuot ng isang puting balabal. Nakakakita ng kanyang walang kamali-mali na mukha na malapit, si James ay nakagagalit sandali. Nakakainis na tanong ni Taiyi, nasaan ang asawa mo? Namagitan si Wesley nagmamadali, mangyaring huminahon, Taiyi. Si James ay isang tao na pinahahalagahan ang mga relasyon at katapatan mula nang ipagbigay alam kanya kapalit ng Taiyi Pearl, dapat na handa siyang bigyan ka rin ng paliwanag, pinakawalan din ni Taiyi si James at lumakad pa atras. Humihingi ako ng paumanhin. Nawala ko ang aking pag-iingat. Wala namang sinabi si James kundi kumaway ang kanyang kamay, na tinawag ang isang alon ng hindi nagpapakilalang gas. Agad na lumitaw si Thea, na nakaupo sa posisyon ng crossed leg kasama ang kanyang mga mata na mas malapit siya ay kavirdi sa dugo, ngunit ang hindi nagpapakilalang gas ay naging sagrado sa kanya.
Nagulat sina Taeyi at Wesley sa biglaang hitsura niya. Tanong ni Wesley, ano ang nangyari sa kanya? Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7258. James ay nagbuntong hininga at sinabing, ginamit ni Goyo ang Pantheon Nexus sa kanya at sa aking mga kaibigan. Biglang lumingon si Wesley kay Taeyi nang marinig ang mga salita ni James. Bulalas niya, si Goyo ay dapat na pumunta sa bilangguan ng Infernal, kung hindi man, hindi niya makukuha ang Pantheon Nexus. Nanatiling tahimik si Taeyi ngunit dahan-daang inabot ang kanyang braso. Ang isang itim at puting puwersa ay agad na bumaril patungo kay Thea, na napapaligiran ng hindi nagpapakilalang gas. Ang itim at puti na puwersa ay unti-unting lumapot at pinalitan ang hindi nagpapakilalang gas, pagkatapos ay sumabog ang Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig si Taeyi nang hindi mapigilan at umatras ng ilang mga hakbang. Inalis niya ang kanyang puwersa at naglabas ng isang bibig ng dugo. Nagmamadali si Wesley upang suportahan siya, okay ka lang ba? Si James ay natigilan din ng ilang sandali, na pinapanood sila. Huminga ng malalim si Taeyi at sinabing, ang sumpa na usok ay napakalakas. Tila ito ay tatagal ng mahabang panahon upang pagalingin siya. Lumingon kay James, idinagdag niya, iwanan mo siya. Kunin ang banal na perlas at gawin ang kailangan mo muna. Nahuli si James. Mahinahon na sinabi ni Wesley, huwag kang mag-alala. Bukod sa Taeyi, walang ibang may kakayahang neutralisahin ang sumpa na usok. Nang hindi hinihintay na magsalita si James, inalis ni Taeyi ang kanyang kamay at kinuha si Thea, pagkatapos ay agad na naging isang masa ng itim at puti na gas at nawala ng bigla. Nagulat, sinubukan ni James na mamagitan ngunit napahinto ni Wesley. Upang may kakayahang pigilan ang Pantheon Nexus, ang lakas ng iyong asawa ay katumbas ng isang hukbo ng isang sundalo ng trilyon. Alam kong hindi ka nagtitiwala sa Taeyi, ngunit tiwala sa akin. Huminga ng malalim si James at yumoko, na nagsasabing, salamat. Sinabi ni Wesley na, gayon din, mayroon akong iilan, mga paalala. Huwag maglagay ng buong tiwala sa Fra na ay maaaring hindi siya ganap na matapat sa iyo. Bukod dito dapat ka pa ring magalang sa Taichu. Kung tungkol sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath, kakailanganin mong magsagawa ng pag-iingat. Siya ay labis na mapanganib, ngunit kung makontrol mo siya ng mabuti, maaari mong mapahina ang lakas ng landas ng Wait Ara o makabuluhang. Ang mga pagkakataong manalo ay tataas ng malaki. Tinapik ni Wesley si James sa balikat, pagkatapos ay naging isang pulang ilaw at nawala sa walang bisa. Samantala, ang Taichu, Cosimian, Yialta, Harper, Yani, at iba pa ay sabik na tinitingnan ang walang bisa, naghihintay sa pagbabalik ni James sa mga lugar ng pagkasira ng Goyoan, ang lahat ay nasugatan ngunit nasaksihan ang nakakatakot na eksena ni James na pumatay ng maraming mga banal na nilalang. Hindi nila maiwasang matakot sa lakas ni James. Sabik na tinanong ni Morgoth, bakit hindi siya bumalik? Dapat ay may bagsak niya ngayon si Goyo. Sabik na sinabi ni Taichu, si Goyo ay hindi ang prioridad. Ang tunay na kalaban ay si Taeyi. Lahat ay nagulat sa kanyang mga salita at nagsimulang magtaka kung protektahan ni Taeyi si Goyo. Naisip nila kung makukuha ba ni James si Taeyi. Habang sabik silang naghihintay, isang ilaw ng taybak ay biglang bumaba mula sa walang bisa at nagbago kay James. Ang mga nakapalibot na banal na nilalang ay agad na nagtipon at nagsimulang makipag-chat sa hindi. Ngunit habang hinawakan ni James ang kanyang kamay, agad silang natahimik. Inscan ni James ang lugar at tinanong, ilan sa 49 na mga powerhouse ng langit na nasa Declan Mahayana ang nakaligtas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7259. Ang mga powerhouse na naruroon ay ipinagpapalit na hitsura ng hindi paniniwala, ang bawat isa ay hindi nagsalita. Napahamak lang niya ang 49 na mga powerhouse ng langit sa itaas ng ranggo ng Historial Declan na nagtipon dito sandali na ang nakalilipas. Ang iba pang mga powerhouse ay malamang na nagtatago sa loob ng lupain ng Taeyi Daunas. Tulad ng sa ibaba ng 49 na langit, marahil ay hindi marami ang naiwan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nag-atubiling sumulong si Marius at sinabing, mayroon pa ring ilang mga powerhouse sa mapagkukunan ng Wormscale. Dapat ba nating hayaan silang pamahalaan ang ilan sa mga Daunas Realms para sa ngayon?
Ang mga browser ni James ay lumabo sa kanyang mga salita. Idinagdag ni Marius ng mapait, walang naiwan. Pinatay mo silang lahat ngayon. Nahihiya, sumagot si James, okay. Pagkatapos, magpatuloy ka at gumawa ng mga pag-aayos. Isa katuparan ang sino mang tumutol sa mga order. Agad na umalis si Marius upang makumplito ang kanyang misyon. Umupo si James sa isang kalapit na bato at sinabing, magtipon dito. Kailangan nating talakayin ang aming mga susunod na hakbang. Ang mga powerhouse ay sumulyap sa bawat isa at pagkatapos ay umupo sa isang bilog sa paligid ni James. Ang nakasisindak na paningin sa kanya na pumatay ng maraming mga banal na nilalang ay sariwa pa rin sa kanilang isipan. Talagang namuno si James bilang kataas-taasang pinuno, at kinailangan nilang sundin ang kanyang utos. Tiningnan ni James si Taichu at sinabing, nabanggit ni Goyo na binuksan mo na ang Wuya Palace dati. Kinakailangan ba nito ang pinagsamang lakas ng dalawang Diyos na Zailoria at ang 5 landas na emperador? Tumanggaw si Taichu at sumagot, oo. Ako at ang Natal Pearls ng Taiyi, ang Wuya Demon Slayer Swords Upper 3 Swords, ang landas ng emperador, at ang mga landas ng mga cauldrons ay may kakayahang buksan ang gate ng Wuya. Panipi. Naisip ni James, mahigpit ang kanyang mga browser. Mayroon na akong Taiyi Pearl at Wuya Demon Slayer Sword. Tiyak, hindi mahirap makuha ang Taichu na mag-ambag ng kanyang Natal Pearl. Bilang karagdagan, nakuha ko na ang Gate ng Biltod at Gate ng Paglikha. Si Morgoth ay mayroon ding Gate of Vitality. Lumangon si James kay Taichu at tinanong, paano kung hindi tayo maikli sa isang cauldron ng landas? Bumantong hininga si Taichu at sumagot, hindi ko pa ito sinubukan. Ngunit mula sa aking pagmamasid, hindi ito dapat mag-post ng pangunahing balakid. Nabasa niya ang isip ni James at alam lamang ang kanyang pinlano. Nakatayo sa tabi, tinanong ni Yanni, gusto mo bang buksan ang gate ng Wuya ngayon? Tinanong ni James, sa palagay mo ba hindi pa ito tamang oras? Si Yanni ay tame time na tumugon, ito ay depende sa kung anong antas na naabot nila marahil ang iyong iba pang kalahati ay maaaring dumating sa paglalaro ngayon. Tandaan, kayong dalawa ay konektado sa kaluluwa. Biglang naiilawan ang mga mata ni James matapos maalala ang kanyang iba pang kalahati sa gate ng misteryo. Ngayon na ang mga panlabas na bagay ay naayos na, oras na upang makita kung ano ang napunta sa Xanthopos matapos i-scan ang mga banal na nilalang sa paligid ng lugar, sinabi ni James, lahat ay dapat na nasaktan. Tretuhin ang iyong mga sugat dito sa ngayon. Tatalakayin natin ang natitira mamaya. Si James ay kumalas sa kanyang kamay at isang alon ng hindi nagpapakilalang gas ay lumitaw upang lumikha ng isang porma sayon sa paligid ng mga banal na nilalang. Ang sensing ang hindi nagpapakilalang gas, lahat kabilang ang Taichu, ay nasisiyahan. Agad nilang ipinapalagay ang mga posisyon ng cross-legged at nagsimulang mabawi. Naupo din si James sa walang bisa, na nagsisimula upang magtatag ng isang espiritual na komunikasyon sa kanyang iba pang kalahati sa loob ng gate ng misteryo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7260. James pangunahing sarili ng landas ay nakaupo sa isang posisyon na cross-legged sa loob ng gate ng misteryo. Siya ay nanatiling hindi gumagalaw, katulad ng isang estatwa, habang naligo siya sa isang malungkot na ambon. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng marahan at ang ambon sa paligid niya ay nagbago. Bigla, bumukas ang kanyang mga mata at dalawang beam ng mabubuting aura ang bumaril. Ang paligid ay nanginginig ng marahas, at mabilis na naklear ang malabo. Sa sandaling naibalik ang kakayahang makita sa lugar, isang nakasisilaw na perlas ang lumipad sa kanya, na naglalabas ng isang tunog ng tunog. Ito ang Eclipse Pearl. Mabilis, grab ito. Iyon ang pangunahing bahagi ng Delmuna. Kung makuha mo ito, makokontrol mo ang kalahati ng gate ng misteryo. Isang babaeng boses ang bumagsak, nag-aalok ng mabilis na payo. Matapos ang isang panandaliang labi, agad na naabot ni James at hinawakan ang perlas bago ito umalis sa lugar. Ang Eclipse Pearl ay umiikot sa loob ng palad ni James, na naglalabas ng isang mas bulag na ilaw na parang ginagamit ang lahat ng lakas nito sa isang pagtatangka na malaya. Kawili-wili. Tinitigan ito ni James, pagkatapos ay hinimok ang ilang mabubuting aura sa kanyang kabilang kamay at pinigilan ang perlas. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakilala siya ng isang sorpresa.
Habang siya ay ginulo, sina Yuka, Zabat, at Marcy ay hindi sinasadya na lumitaw sa lugar. Bilang karagdagan, ang Light Thea at Yeria ay naroroon din. Ang mga kababaihan ay nakaupo na tumawid paa, naliligo sa mabubuting aura. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakarating sa Declan Mahayana. Nakakagulat na ang pinakamalakas sa kanila ay ang Light Thea at Yeria. Matapos matitigan ang mga ito, nagtanong si James, paano ka lumabas? Tahimik silang sumulyap sa bawat isa, walang sumasagot sa kanya. Sa ilang sandali, ang Light Thea ay tumugon, ito ay isang magandang lugar, at magiging isang basura na hindi gumamit ng pagkakataon upang mapahusay ang ating paglilinang, nag-ambala si James, ikaw ba? Tanging ikaw ay may kakayahang malayang naglalakad sa puwang ng aking kaluluwa. Nagulat ng ilang sandali, ibinaba ni Light Thea ang kanyang ulo, kinakabahan ang kanyang magandang mukha na puno ng pag-igting. Inscan ni James ang mga tao sa paligid niya at tinanong, ang mga numero ay hindi nagdaragdag. Nakalimutan ko ang iba ngunit alam kong si Tao Tai ay isa rin sa mga alagang hayop ng RNY. Biglang itinaas ni Light Thea ang kanyang ulo at sinabing, may ilan pa, ngunit. Nakipag-ugnay si Yeria, pinatay namin sila matapos na matuklasan ang kanilang mapanlinlang na balangkas upang makatakas. Tinitigan ni James si Yeria na parang halimaw siya. Kung gayon bakit hindi mo lang ako patayin? Galit na sinulyapan ni Yeria si James. Hinati niya ang kanyang mga labi ngunit nag-atubiling magsalita. Madaling ipinaliwanag ni Light Thea, hindi niya pinatay si Tao Tai. Ito ay Xavier at Lysander. Malamig na tinitigan ni James si Yeria. Kahit nasa sukler isang kakilakilabot na estado, hindi pa rin niya mababago ang kanyang walang awa, mabisyo, at malupit na kalikasan. Si Xavier at Lysander ay nakunan lamang dahil sinubukan nilang iligtas siya. Sa itaas nito, hinahabol siya ni Lysander.